Ang ilan sa mga nakaligtas ay nagkwento tungkol sa malagim na pangyayari. Mula sa Bacoor, sa lalawigan din ng Cavite, nakatutok live at eksklusibo si Cara David. Cara. Mike, ito yung mga klase ng balita na talagang masakit tanggapin sa ating dibdib bilang mga mamamahayag. Akalain mo, 7 biktima ang namatay kanina matapos walang habas na magbabaril ang isang lalaki dito sa Kawit, Cavite. At ilan sa mga namatay, Mike, ay isang babaeng buntis at 2 bata. Mga walang kamuwang-muwang sa trahedyang gigising sa kanila kaninang umaga. Nakausap pa ni Aling Baby Alberto ang kanyang anak na si Ria De Vera ilang minuto bago ito pumanaw. Tumawag pa daw ito sa cellphone dahil may lalaking pumasok sa bahay nila at may hawak na baril. Sigawan at putok na lamang ang sumunod niyang narinig. Sabi niya, wag po, sabi niya. Siguro, pinasok na sila ng kriminal. Tinadyakan ng mga pinto. Yung ibang bahay, talagang mahigpit ng pagkakasarado. Yung kanila nabuksan. Kaya siya ang tinira. Pati yung anak niya. Nakatagpuan nga sa banyo magkayakap daw yung mag-ina. Walang kamalay-malay ang anak ko. Walang kamalay-malay ang anak ko. Labis ang hinagpis at panghihinayang ng pamilya lalo na ng asawa ni Ria na si Jonjon dahil 2 buwang buntis pala ang kanyang asawa. Bukod sa asawa, binaril din ng suspect na si Ronald Bae ang 6 na taong gulang nilang anak. Sa isang iglap, nawala ang kanyang mag-iina. Ayon sa mga saksi, pumasok pa raw sa iba't ibang mga apartment ang suspect at binaril ang lahat ng kanyang makita. Nasalubong namin siya doon sa tabon. Sabi, huwag kayong dumuloy, may namamaril doon. Sabi siya, sabi ko, atras. Meron akong isang matandang napatumba. Sabi gano'n, lahat po na makita niya sa kalye. Binabaril niya, wala siyang hawa. Lumalabas na 18 tao ang nabaril ni Bae. Base sa nakalap na impormasyon ng GMA News mula sa iba't ibang ospital, hindi bababa sa 11 ang sugatan, habang 7 biktima naman ang namatay. Kabilang na ang batang si Micaela Caimol. 3 pong magkapatid yan. 3 magkapatid pa. Tinakpan niya ng kutsyon. Tinakpan po ng... Maraming dugo. Nung pagbuhat ko sa isang apo kong lalaki, tulungan mo ako. May sugat ako dito, baril ako ninong. Agaw buhay pa raw sa PGH ang isa pang apo ni Anyolina na 3 taong gulang pa lamang. Sa St. Martin Hospital sa Noveleta, Cavite, naabutan naman namin sa emergency room ang iba pang survivors na hindi pa kasama sa listahan ng Kawit Police. Lahat sila walang kamalay-malay sa karahasang mangyayari nung umagang iyon. Hindi raw nila lubusang kilala ang suspect, ang alam lang nila, bossing ang bansag dito dahil siga raw ito sa kanilang lugar. Nagkukwento lang doon sa bahay pinasok na lang kami doon. Basta tawag na nila bossing, hindi ko alam pangalan. Bakit daw bossing? Bossing nga siguro dahil ano siya yung ganon, malakas, ma-influence, ganon. Masakit man ang kanilang sugat sa katawan, marahil wala nang masasakit pa sa pait na nararamdaman ngayon ng mga naulila. Kung paanong sa isang iglap, sa kalabit ng gatilyo, mawawala ang buhay at kinabukasan ng kanilang mga pinakamamahal. Mike, bagamat patay na itong suspect na si Ronald Bae, labis pa rin yung takot ng mga survivors at pamilya ng mga biktima. Natatakot daw kasi sila na baka buweltahan sila ng mga kaibigan nitong suspect nga na si Bae. Kaya panawagan nila sa gobyerno, sana raw ito na yung maging simula ng lalong paghihigpit sa seguridad at paglilimita sa mga taong nagmamayari ng baril. Mike. Paano ngayon ang sitwasyon ng mga nakatira doon sa lugar kung saan nangyari ito, Cara, ngayong gabi? Ngayon at madilim na. Ano kaya ang tinatawag na atmosphere doon sa lugar na pinangyarihan yan, Cara? Alam mo, Mike, kaninang hapon pa lamang, nakausap namin yung ilang mga tricycle drivers doon sa lugar kung saan nangyari yung pamamaril. Walang gustong pumasada, Mike. Natatakot sila lahat na lumabas kasi hindi nila alam kung baka mamaya may bigla na namang mag-amok at bumaril. Hindi nila akalain na mangyayari ito sa kanilang tahimik na lugar eh. At yung mga pamilya ng biktima, ito yung hindi ngayon nila alam kung saan sila uuwi. Kasi ayaw nilang umuwi doon sa kanilang mga tahanan. Natatakot sila nga na baka buweltahan pa raw sila ng kaibigan or mga kasama nitong suspect na si Ronald Bae.
Maraming salamat, Cara David.